Inakala ng lahat na siya ay isang F-ranked adventurer, ngunit nakahanap siya ng Golden Servant card na tumatawag sa isang S-rank na diyosa na tumulong sa kanya na maging pinakamalakas. Si Takagi ay isang binata na nagpasya na maging isang adventurer sa pag-asang makakuha ng ginto at kaluwalhatian. Gayunpaman, wala sa kanyang panig ang swerte, dahil sa kabila ng walang pagod na pagtatrabaho araw-araw sa nakalipas na 2 taon, nananatili pa rin siya sa unang palapag ng piitan. Katulad ng ibang araw, tumungo si Takagi sa mga kuweba, at nagsimulang tumungo ng dahan-dahan patungo sa slime sa lupa, ngunit sa halip na abutin ang espada or kutsilyo, bumunot siya ng insecticide at nag-spray ng 2 bote sa slime hanggang sa ito ay matuyo at masawi. Nakaramdam siya ng labis na kaligayahan sa kung gaano siya kahusay sa pagpaslang ng mga slime. Inaasahan kung isa sa alang-alang na ito ang kanyang ika-999 na pagpaslang sa slime mula nang magsimula siyang magtrabaho sa mga piitan na ito. Tulad ng isang NPC na determinadong maabot ang 1,000 slime mark, si Takagi ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa dungeon. Bigla niyang napansin ang isang gintong slime na nakaupo sa isang haligi. Nasasabik sa kanyang swerte sa paghahanap ng isang bihirang slime para sa kanyang ika-1,000 na pagpaslang, mabilis niyang napagtanto na hindi magiging madali ang isang ito. Habang sinusubukan niyang i-spray ito ng kanyang bote, tumalon lang ang slime mula sa haligi. Hindi napigilan, kumuha si Takagi ng bago at mas malakas na spray gun na puno ng pesticide at inatake ang slime, na matagumpay na pinaslang ito. Ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-1,000 na pagpaslang at sabik na binuksan ang kanyang mga istatistika upang suriin ang kanyang ranggo, para lang mapagtanto na ang kanyang antas ay nanatiling pareho, kahit na nakapaslang siya ng isang gintong slime. Nagpasya siyang pabayaan ito, umaasa na makakuha ng ilang magandang loot man lang. Sa halip na isang normal na loot, nakakita siya ng isang maliit na gintong card na may nakaguhit na babae. Sa una, ito ay nagpapalito sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ito ay isang servant card, na isang napakabihirang item. Sinusuri niya ang mga istatistika upang mapagtanto na ang servant na ito ay mula sa klase ng Valkyries, at pinangalan ng Silka. Sinubukan niyang i-add siya sa social media, ngunit nalaman niyang walang impormasyon tungkol sa kanya online. Nagpasya siyang lumabas muna sa piitan bago magsaliksik at nagsimulang bumalik. Habang ang isang grupo ng mga adventurer ay dumaan sa kanya dala ang kanilang kamanghamanghang baluti, na nakikita lang ni Takagi ng may paninibugho, iniisip niya kung makakabili pa ba siya ng ganoong bagay. Pumunta siya sa reception para kumuha ng pera kapalit ng mga slime core. Ang receptionist ay nagbibigay sa kanya ng 500 yen para sa bawat slime core, kaya 1,500 yen sa kabuuan, na isang nakakadismaya na halaga, ngunit kinuha ito ni Takagi at nagsimulang umalis. Bigla siyang huminto at tinanong ang receptionist kung alam niya ang halaga ng isang rare servant card, lalo na kung ang servant ay kabilang sa isang banal na klase. Saglit siyang nag-isip at sinabing ang ganoong card ay collectible, at madaling nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000,000 yen. Nagulat si Takagi sa narinig, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig habang pabalik siya sa kanyang cloaker, kung saan ibinalik niya ang kanyang mga gamit bago magpalit ng pang-araw-araw na damit at lumabas sa lugar. Lumalabas na ang piitan ay bahagi ng isang amusement park kung saan ang mga tao ay maaaring makakuha ng membership, at pumasok sa loob upang galugarin at makahanap ng mga mahahalagang bagay. Naglalakad-lakad ang ilang bata na naka-costume, pinag-uusapan kung paano nila gustong maging explorer kapag lumaki na sila, ngunit tuluyang nawala si Takagi sa kanyang pag-iisip, iniisip pa rin ang card. Habang naghihintay ng tren, nakipagkita siya sa kanyang 2 kaibigan, sina Shinjo at Hayato, at lahat sila ay sumakay sa isang tren. Sinabi sa kanila ni Takagi na natigil pa rin siya sa antas na 3, at tinanong sila kung bakit hindi sila nag-explore ng anumang piitan. Sumagot si Hayato na 2 taon na ang nakakaraan, noong bago lang silang mag-explore sa mga piitan, napunta sila sa ikalawang palapag kung saan nakakita sila ng goblin. Akala nila na ito ay madaling biktima para sa kanila, ngunit ang goblin ay nauwi sa pagkatalo sa kanilang lahat ng mag-isa. Mula noon, parehong nagpasya sina Shinjo at Hayato na ang mga piitan ay hindi para sa kanila, at mas masaya silang tuklasin ang iba pang mga atraksyon gamit ang kanilang mga oras. Nang gabing iyon, lumabas si Takagi sa tren at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang tahanan kung saan naghapunan siya kasama ang kanyang pamilya at naliligo bago matulog.
Kinaumagahan, iniisip pa rin niya kung dapat niyang ibenta ang card or hindi, dahil ang 1 bilyong yen ay maaaring makakuha sa kanya ng lahat ng armor na gusto niya, at maaari siyang bumili ng maraming video game hanggat gusto niya. Ang kanyang mga iniisip ay nasira ng isang boses na lumabas na ang kanyang kaibigan na si Katya, na nagtanong kung nasaan siya kagabi. Nagpasya siyang magsinungaling at sinabing nasa party siya kasama sina Shinjo at Hayato, ngunit sa kanyang pagkadismaya, pareho nilang nakita si Takagi at lumapit sa kanila. Agad silang pinatabi ni Takagi at nakiusap na huwag sabihin kay Katya na nagpunta siya sa piitan kahapon, at pumayag sila. Ngunit kapag tinanong sila ni Katya kung ano ang ginawa nila sa party, iba't ibang bagay ang nasabi nila tulad ng billiard, bar, at bowling. Napagtanto ni Katya na nagsisinungaling sila at nagtanong kung nagpunta muli si Takagi sa mga piitan, ngunit nagawa ni Takagi na magsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga palusot at halos hindi makatakas. Kinalaunan sa araw na iyon sa paaralan, tinanong ni Takagi kung ano ang gagawin ng kanyang mga kaibigan sa isang servant card, at agad silang sumagot na ibebenta nila ito dahil ito ay nagkakahalaga ng marami, at hindi din naman maaaring magpatawag ng isang servant sa labas ng mga piitan. Iniisip ni Takagi kung dapat niyang ibenta ang item, ngunit nang pumunta siya sa mga piitan sa araw na iyon, nagpasya siyang itago ito para sa kanyang sarili, dahil gusto niyang maging isa sa pinakamalakas na adventurer na nakita ng sinuman. Nagtago siya palayo sa kamera at kinuha ang card bago tinawag si Silka, ang Valkyrie, para maging lingkod niya at sundin ang utos niya. Biglang nagsimulang kuminang ang card, at isang maliwanag na liwanag ang naglalabas mula rito, na nagiging isang malaking babae na may mabalahibong pakpak sa kanyang likod at mga assets sa harap. Para siyang nasa ethereal form habang hawak niya si Takagi at agad na nawala. Nataranto si Takagi sa nangyayari, nang bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang maliit na babaeng nakasuot ng armor na nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya kung sino siya, iniisip kung may mga batang naligaw dito, ngunit sumagot ang babae na siya ang Valkyrie Silka, na magiging lingkod niya mula ngayon. Kaagad, ang lahat ng kanyang pag-asa na maging isang malakas na adventurer ay nabasag nang bumagsak siya sa sahig, pinagsisihan ang katotohanan na hindi niya naibenta ang card. Siya ay nagpasya na ibalik ang kanyang composure habang siya ay bumangon, at sinabi sa kanya na kailangan nilang manghuli ng ilang mga slime. Agad niyang inaangkin na may nararamdaman siyang malapit, kaya nagpa siya si Takagi na subukan ang kanyang intuition at sinabihan siyang akayin siya sa halimaw. Madaling nahanap ni Silka ang slime, kaya tinanong ni Takagi kung maaari niyang tapusin ito para sa kanya, at agad siyang sumang-ayon bago lumapit sa slime. Hindi gaanong inaasahan ni Takagi ang kahit ano mula sa isang maliit na babae, ngunit sa kanyang sorpresa, si Silka ay gumawa ng isang pag-atake ng kidlat na napakalakas na sa ilang sandali, naisip ni Takagi na ang buong kuweba ay babagsak. Lumapit si Takagi sa kanya, nagtatanong kung okay lang ba siya, ngunit namula si Silka at sinabing nagugutom siya at may gustong kainin. Tumingin sa kanya si Takagi at naalala na kumakain ng manor ang mga servant, kaya pinakain niya ang manor ng slime sa kanya, at nagpasalamat siya sa kanya bago sinabing may ilan pang slime sa malapit. Tinatanong ni Takagi kung nakabawi na ba siya ng lakas kung saan tumango siya bago umalis. Pero pinigilan siya ni Takagi at tinanong kung slimes lang ba ang nararamdaman niya. Kaagad na sinabi ni Silka na maaari niyang maramdaman ang lahat ng mga halimaw at hindi lamang mga slime, ngunit pagkatapos ng bawat labanan, nakakaramdam siya ng gutom at kailangan niyang kumain ng manor. Ginawa ni Takagi ang pagkalkula at napagtanto na ito ay magiging walang silbi sa ganitong paraan, dahil wala silang kikitain sa pangangaso ng mga slime. Gumawa siya ng isang plano at sinabihan si Silka na subaybayan ang mga slime para sa kanya, na masaya niyang ginagawa, pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang mga spray bottle upang tapusin ang mga ito ng sunod-sunod. Mukhang ito ang pinakamahusay na paraan ng pag-operate, dahil ang paghahanap ng mga slime ay isang gawain mismo, ngunit sa paraang ito ay maililigtas niya ang kanyang oras sa pamamagitan ng direktang pagtungo sa mga target, at pag-neutralize sa mga ito gamit ang kanyang murang insecticide spray. Pagkatapos tapusin ng isang grupo sa kanila, siya ay nagtatapos sa pag-level up sa ika-4 na antas at nagkakaroon ng bagong passive na kasanayan na tinatawag na Slime Slayer, na nagbibigay sa kanya ng 50% na pagtaas ng mga istatistika kapag nakikipaglaban sa mga slime. Mukhang dismayado siya sa kanyang bagong kasanayan, ngunit pinalakas ni Silka ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagkuha ng isang kasanayan ay isang tagumpay mismo. Tumingin ito sa kanya at ngumiti, nagpasalamat sa tulong at sinasabing uuwi na siya ngayon, dahil gabi na.
Si Silka ay tumingin sa kanya at nagtanong kung tatawagan ba siya muli sa lalong madaling panahon, at ipinangako niyang ipapatawag siya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay ibabalik niya ito sa kanyang servant card. Nagsisimula siyang bumalik at huminto sa reception upang ibenta ang manor na ikinagulat ng receptionist nang sabihin niyang natalo niya ang pang-araw-araw na record ng pagpuksa ng slime sa malaking margin, at nagtanong kung paano niya ito ginawa. Nagsisinungaling si Takagi at sinabi sa kanya na sinuwerte lang siya, at kinuha ang kanyang 5,000 yen na reward bago umuwi. Sa paglaon ng gabi, naisipan niyang magtungo sa ikalawang antas ng piitan, dahil kahit na nakakatakot ang mga goblins, naniniwala siyang mas malakas si Silka at kasama niya, maaari niyang talunin ang mga ito. Nang gabing iyon, nanaginip siya tungkol sa isang alaala noong bata pa siya kung saan nakaupo siya sa harap ng TV kasama si Katya, habang kinapanayam ng reporter ang tatay ni Katya, na isang sikat na adventurer, at ang panayam na iyon ay napuno ng pagkamangha kay Takagi habang nagpasya siyang sumunod sa parehong yapak at maging isang adventurer sa kanyang sarili. Kinaumagahan, nagising siya na may panibagong paninindigan at kumpiyansa, habang tumutungo siya sa ikalawang palapag kasama si Silka at ang bagong espada at kalasag na binili niya gamit ang kanyang pera. Napagpasyahan niya na patuloy niyang i-clear ang lahat ng mga piitan sa kanyang daan patungo sa pagiging pinakasikat na adventurer sa mundo. Pumasok sila sa kuwebo at naglakad saglit nang napagtanto ni Silka na may mali at tinanong niya si Takagi kung ayos na ba ang lahat dahil napakaputla at nanginginig na siya. Mukhang takot na takot si Takagi sa kuwebang ito pero nagsinungaling kay Silka na sobrang excited lang siya. Ngunit sa sandaling sabihin sa kanya ni Silka na nakaramdam siya ng isang goblin sa malapit, agad itong tumalikod at nagsimulang tumakbo. Si Silka ay nalilito at nagtanong kung ano ang ginagawa niya, ngunit si Takagi ay nagsinungaling sa kanyang mukha, na sinasabing siya ay may ilang agarang trabaho pabalik sa bahay. Bigla niyang naalala ang tatay ni Katya sa panayam sa TV at huminto siya, dahil napagpasyahan niyang hindi niya makakalimutan ang kanyang mga pangarap ng ganoon kadali, at hinawakan ang kanyang kahoy na espada bago sinabihan si Silka na manguna. Hindi nagtagal ay nahanap nila ang goblin na natutulog sa likod ng isang higanteng bato, ngunit si Takagi ay masyadong natakot na gawin ang anumang bagay, kaya tinanong niya kung maaari itong tapusin ni Silka. Agad siyang sumang-ayon at lumabas upang bigkasin ang kanyang spell nang magising ang goblin, handang makipaglaban. Ngunit sila ay nag-ambala ni Takagi, na tumalon sa pagitan ng kanyang espada at sinabi kay Silka na nagbago ang kanyang isip ngunit sinabi sa kanya na handa siyang tulungan siya. Sumugod si Takagi patungo sa goblin ngunit hindi tumama ang kanyang espada habang umaatras ang goblin. Sa pagkakataong ito, umatake ang goblin at sinubukang ibagsak si Takagi sa lupa, ngunit hiniranggan niya ang tama gamit ang kanyang kalasag sa huling sandali. Nagpumiglas sila saglit ngunit dahan-daang lumamang si Takagi at itinulak palayo ang goblin nang bumagsak ito sa lupa. Kaagad na sinubukan ni Takagi na samantalahin iyon at sumugod gamit ang kanyang espada, ngunit kahit sa pagkakataong ito ang kanyang atake ng espada ay naharang ng goblin, na sinunggaban ito at dinasormahan si Takagi bago tumalon sa kanya upang tapusin ang trabaho. Bumagsak pa atras si Takagi nang walang anumang panlaban, ngunit naalala niya na nasa kanya pa rin ang mga spray, kaya mabilis niyang inilabas ang mga ito at inilunsad ang spray sa mga mata ng halimaw. Ang goblin ay nabulag dito, na nagbibigay kay Takagi ng pagkakataong umatake sa huling pagkakataon. Ngunit nang makuha niya ang espada at sumugod patungo sa goblin, nadapa siya sa isang bato at nahulog sa sahig, hindi sinasadyang nasaksak ito sa katawan at napaslang kaagad ang goblin. Tila napakasaya ni Silka habang binabati niya si Takagi, ngunit natatakot pa rin siya habang hawak niya ang monocrystal, natutuwang nabuhay. Biglang bumulaga sa kanya ang isang gintong kinang, at napagtanto niyang nag-level up na naman siya. Muli niyang tiningnan ang mga istatistika, at nalaman niyang nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na Goblin Slayer. Si Takagi muli ay may halo-halong damdamin tungkol sa walang masyadong silbi na bagong kasanayan, ngunit nagpasya na ang isang kasanayan ay isang kasanayan parent at nagpapatuloy. Lumalim sila sa kuwebo kung saan inatake sila ng isa pang goblin, ngunit ginagamit ni Silka ang kanyang defensive barrier upang ganap na harangin ang mga pag-atake, habang si Takagi naman ay inulit ang paglansad ng kanyang espada para tapusin ang halimaw. Pagkatapos ay pinaslang ni Takagi ang pangatlong goblin sa pamamagitan ng paggamit muli ng bote ng spray para bulagin ang halimaw bago ito tapusin, habang hinahatak muli siya ni Silka sa isang bagong kalaban.
Pinapas lang din ni Takagi ang goblin na ito sa pamamagitan ng isang sword strike sa ulo, at sa proseso ay nagtatapos sa pagraranggo hanggang sa antas na 6. Nagsimula silang maglakad muli, at tinanong ni Takagi kung may alam ba siya tungkol sa mga piitan na ito, ngunit sumagot si Silka na wala siyang ideya, at ang alam niya ay ang tanging layunin niya ay tulungan ang kanyang master. Lumapit pa sila sa loob kung saan nahanap nila ang kanilang panghuling goblin ng araw, na umatake kay Takagi habang ginagamit ni Silka ang kanyang magic ng kidlat para sirain ang halimaw. Pinakain siya ni Takagi ng monocrystal bago lumabas, at ibinigay niya ang mga monocrystal sa receptionist. Muli siyang nagsinungaling na ito ay isang aksidente lamang at bumalik sa bahay kung saan sa wakas ay sumasakit ang kanyang katawan na hindi siya makagalaw sa kanyang kama. Kinaumagahan, kinaladkad niya ang kanyang sarili upang maglakad sa paaralan kasama si Katya, na agad na napagtanto na siya ay dapat na pumunta sa mga piitan, ngunit si Takagi ay tumanggi at sinabi na siya ay gumagawa lamang ng ilang bodybuilding sa gym at iyon ang dahilan kung bakit masakit ang katawan niya. Nagpa siya si Katya na hayaan ito at nagsimulang maglakad muli. Pagkarating sa kanilang silid-aralan, sinabi ni Takagi kina Shinjo at Hayato ang tungkol sa kanyang mga bagong pakikipagsapalaran sa antas ng 2 piitan, at pati na rin na nakapaslang siya ng 4 na goblins. Nagulat sila nang marinig ito at nahihirapan silang maniwala na nagsasabi si Takagi ng totoo, ngunit ipinangako niya sa kanila na hindi siya nagsisinungaling at sinasabing mas lalalim pa siya ngayon. Pagkatapos ng klase, bumalik si Takagi sa mga piitan kasama si Silka at nagsimulang tuklasin ang malalayong bahagi ng kuwebo kung saan pinamamahalaan nilang pumaslang muli ng mga goblins gamit ang magandang pagtutulungan ng magkasama, habang hinaranggan ni Silka ang mga pag-atake habang inilulunsad ni Takagi ang panghuling atake at minsan, sa sobrang pagod ni Takagi, tinatapos ni Silka ang halimaw gamit ang kanyang mahika sa kidlat. Pagkatapos ng ekspedisyong iyon, muli siyang natulog ng mahimbing sa gabi at kinabukasan ay nag-upgrade sa isang bakal na baras na mas nakakapinsala sa mga goblins, ngunit dahil sa pagod ay natutulog siya kahit sa silid-aralan. Hindi ito naging hadlang sa kanyang mga pakikipagsapalaran, gayunpaman, dahil walang pagsasaalang-alang pumapasok siya sa mga piitan araw-araw, pinapas lang ang mga goblins sa anumang paraan na kinakailangan hanggang sa maabot niya ang antas 10, na isang malaking milestone para sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakakakuha siya ng espesyal na kasanayan na tinatawag na Divine Love na nagpapalakas sa kanyang paglaki ng stats sa bawat antas. Ang pagpapalakas ay direktang nakadepende sa dami ng pagmamahal at pag-aalaga na ipinapakita sa kanya ng isang banal na Diyosa, kaya agad siyang nagpasya na aminin kung gaano siya kasaya na makasama ang isang taong kasing cool ni Silka. Hindi nauunawaan masyado ni Silka ang mga pinagsasabi ni Takagi, ngunit masayang nagpapasalamat sa kanya sa pagsama sa kanya, dahil gustong-gusto niyang magtrabaho kasama niya. Pagkatapos nito, ang susunod na halimaw na makikita nila ay naging isang kumikinang na kalansay, na hindi pa nila nahaharap noon. Sinabi sa kanya ni Takagi na manatiling alerto at agad niyang inilagay ang kanyang magic barrier. Habang sumusugod ang mga kalansay sa kanila para umatake, bumaba nga ito sa barrier at nagsimulang subukang makalusot. Ngunit bago niya magawa iyon, nagpa siya si Takagi na umatake. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-atake ay walang nagawa, dahil ang kanyang mga sandata ay masyadong mahina para sa halimaw na ito, kaya't hiniling niya kay Silka na harapin ito, na agad na nag-enchant ng kanyang spell at pinaulanan ito ng kidlat, na pinaslang ito ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, ang monocrystal na nahuhulog ay nagiging maliwanag na pula ang kulay. Iniisip ni Takagi kung rare ito ngunit nagpa siya pa rin na aipakin ito kay Silka, na nagsasabing mas masarap ito kaysa karaniwan. Nang maglaon sa araw na iyon, kapag pumunta siya sa receptionist na may dalang loot ng isang araw, nagtanong siya tungkol sa monocrystal na nalaglag ng kumikinang na skeleton, at sumagot ang receptionist na ito ay isang pambihirang drop at madaling makakuha ng pataas na 2,000,000 yen. Nalungkot si Takagi nang mapagtanto na milyonaryo na dapat siya, ngunit kinain ni Silka ang kanyang pera. Sinabi sa kanya ng receptionist na huwag mag-alala, gayunpaman, na sinabing kapag nakatagpo ito ng isa minsan, may magandang pagkakataon na muli niya itong makita. Nang gabing iyon, nanghihinayang si Takagi tungkol sa nawalang pera ngunit nagpa siya na hindi ito mahalaga, dahil nag-level up pa rin siya kahit papaano. Dahil dito, iniisip niya kung maaari na ba siyang lumipat sa ikatlong palapag ngayon, ngunit alam niya na sa ikatlong palapag ay nagpapakita ang mga kalaban sa mga grupo at maaaring maging mas mapanganib.
Iniisip pera nito, kinabukasan ay sinabi niya kay Silka na saglit na gusto niyang manood na lang si Silka at huwag nang gumawa ng anuman. Natakot si Silka, iniisip na may nagawa siyang mali, at humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Takagi na gusto niyang umakyat sa ikatlong palapag, ngunit natatakot siya na baka umasa siya sa kanya para iligtas siya, kaya gusto niyang magpalakas muna. Tila nabuhayan ng loob si Silka sa narinig at binati siya ng swerte. Nang biglang nagpakita ang isang goblin mula sa likod ng isang bato, kumpiyansa na sinabi ni Takagi kay Silka na panoorin mula sa likuran ang pagharap nito, ngunit ang plano ay nasunod, at siya ay nasugatan ng husto, pinilit siyang bumili ng mga potion mula sa receptionist, na umubos sa lahat ng kanyang ipon. Sa gabing iyon, iniisip niya kung paano niya kailangan ng maraming monocrystals para pakainin si Silka pati na rin ang mas mahusay na kagamitan, kaya nagpa siya siyang bumalik sa Square One at muling pumasok sa unang palapag upang pumaslang ng maraming slime hanggat maaari, makakuha ng mga kasanayan, antas, at mga monocrystal. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatrabaho sa mga piitan ng mag-isa, sa wakas ay nakakolekta na siya ng sapat na monocrystals na komportable siyang lumipat sa ikatlong palapag. Bago sila makaalis sa kuweba, bagaman, sinabi ni Silka na nakaramdam siya ng ibang uri ng slime, at ang kanyang intuition ay tila nasa punto, dahil napansin ni Takagi ang isang silver slime sa hindi kalayuan. Agad siyang kumilos at sinugod ang slime gamit ang kanyang spray gun, ngunit ang slime ay mas mabilis at umiiwas. Sa kabutihang palad, handa na si Silka sa malapit at ginamit ang kanyang mahika ng kidlat upang tamaan ang slime, agad itong pinaslang. Sa kanilang sorpresa, ang slime ay nagtatapos sa pag-drop ng isa pang servant card na sobrang maswerte. Kinuha ni Takagi ang card upang makita na ito ay isang demon rank card para sa isang servant na nagngangalang Lucia. Lumingo-lingo siya sa paligid upang makita si Silka, na mukhang galit nang makita ang card dahil napagtanto niya na ang mga demonyo at Diyosa ay hindi dapat magkasama. Ngunit kahit na pagkatapos nito, nagpa siya siyang sundin ang kanyang sariling kagustuhan nang hindi man lang kumonsulta kay Silka at ipinatawag ang demonyong tagapaglingkod doon mismo. Isang malaking pulang apoy ang bomb alot sa kanila, kung saan lumabas ang isang napakalaking babaeng demonyo at diretsyong lumipad kay Takagi sa kanyang ethereal na anyo, tulad ng nangyari kay Silka. Muli siyang tumingin sa ibaba at nakita ang isa pang babae, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga pakpak at sungay ng paniki ang ulo nito. Napagtanto na niya ngayon na ang kanyang partido ay hindi na mapipigilan dahil sa isang demonyo at Diyosa sa kanyang panig. Ang demonyong babae ay tumingin sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Demon Valkyrie na si Lucia, bago tinanong si Takagi kung siya ang tumawag sa kanya. Tinatanong ni Takagi kung kaya ba niyang mag-transform sa mas dalagang babae, pero hindi niya magawa, na talagang nagpalungkot sa kanya at bumagsak sa lupa, dahil talagang gusto niya ng isang dalagang demonyo. Gayunpaman, siya ay bumangon at nagpakilala, ngunit agad na sinimula ni Lucia ang pakikipag-usap sa kanya ng masama dahil sa tingin niya ay mukhang napakahina at hindi siya mapagkakatiwalaan. Si Takagi ay lubos na nabigla dito habang si Silka ay nagtatago sa kanyang likuran, at sa isang maamon na boses, ay nagsabi kay Lucia na hindi niya dapat pagsabihan ang kanyang master ng ganoon. Sinabi sa kanya ni Lucia na ang lahat ng mga demonyo ay may napakatalas na mga dila, kaya't huwag seryosohin ang anumang sasabihin niya. Ito ay nagpapagaan ng pakiramdam ni Silka, habang ipinakilala niya ang kanyang sarili sa babaeng demonyo. Sinisiyasat siya ni Lucia mula sa buong paligid, agad na kinilala siya bilang isang lingkod ng klase ng Diyosa. Kaagad pagkatapos, lumingon siya kay Takagi at humingi sa kanya ng pagkain dahil nagugutom siya. Sinabi ni Takagi sa kanya na wala pa siyang ginagawa, paano siya magugutom. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Silka ang isang slime sa malapit at ipinaalam sa kanila ang tungkol dito. Nagtago sila sa likod ng isang bato upang tingnan kung ito ay isang normal na slime, ngunit walang pag-iingat si Lucia habang siya ay walang pakundangga na lumalabas at tinawag ang isang sandata sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumikha siya ng bowl ang apoy at inilunsad ito sa slime na nagdudulot ng malaking pagsabog habang si Silka at Takagi ay namamangha. Lumapit si Takagi at pinakain sa kanya ang monocrystal, ngunit agad siyang humingi ng isa pa. Sinabi sa kanya ni Takagi na wala na siyang iba, na ikinaiinis ni Lucia habang sinasabi niyang hindi siya mahilig sa mga malilit na monocrystal. Sinabi sa kanya ni Takagi na ipakita sa kanya ang isa pang kakayahan niya, at nangangakong papakainin siya ng monocrystal para dito.
Bamaantong hininga siya ngunit nakakita siya ng isang goblin na tumatakbo palapit sa kanya, kaya ginamit ni Lucia ang kanyang mahika ng decay dito, naganap na sumisira sa goblin dahil agad itong nabubulok at bumagsak sa lupa na wala man lang nagawa, na nagpagulat kay Silka at Takagi. Pinakain siya ni Takagi ng isa pang kristal, na talagang gusto niya at agad na gustong lumalim pa para manghuli ng mas maraming halimaw. Pinigilan siya ni Takagi at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga piitan na ito, ngunit sumagot siya na wala siyang ideya tungkol sa anumang bagay sa mundong ito. Sinabi ni Takagi sa kanya na sa ikatlong antas, ang mga halimaw ay nagsisimulang umatake sa mga grupo at upang harapin iyon, kailangan nila ng mas mahusay na kagamitan. Mukhang wala siyang pakialam dito at gusto pa niyang lumalim, pero sinabi ni Takagi sa kanya na pupunta sila sa level na iyon sa susunod na araw. Mukhang hindi pa rin siya masyadong mahilig maghintay para sa susunod na araw, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Takagi at Silka at pumayag siyang huwag nang gumala pa sa kuweba ngayon. Kinaumagahan, pumasok sila sa ikatlong antas ng mga piitan, na lubhang nakakatakot para kay Takagi, ngunit tiwala siya sa mga kakayahan ng kanyang mga servants at bumili din ng ilang bagong kagamitan tulad ng isang pana. Sinabi ni Silka na ang crossbow ay mukhang talagang maganda, at si Takagi ay tila nalulugod dito dahil inaangkin niya na ito ay medyo mahal. Bigla silang nakarinig ng ingay at may nakita silang dalawang hellhounds sa sulok na naghahanap ng biktima. Nagpa siya si Takagi na kunin ang unang shot pagkatapos lumabas mula sa takip, ngunit hindi tumama ang pana sa mga halimaw at agad silang tumakbo patungo sa kanya ng buong bilis. Sinusubukan niyang i-reload ang kanyang crossbow, ngunit huli na dahil halos nasa ibabaw na niya ang mga halimaw. Sa kabutihang palad, si Silka ay lumapit sa kanyang pagtatanggol at lumikha ng isang hadlang na humaharang sa pag-atake, habang si Lucia ay lumabas mula sa takip kasama ang kanyang nagninangas na sandata sa kamay at inilunsad ang isang furry blast sa mga aso, na tinapos ang mga ito ng pira-piraso. Pagkatapos noon, pinakain siya ni Takagi ng mana crystal habang humihingi siya ng isa pa. Sinabi sa kanya ni Takagi na maghintay dahil hindi niya maipapakain ang lahat ng mga mana kristal, kaya nagsimula silang makipagsapalaran ng mas malalim sa kuweba. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng mga demonyong baboy ramo na tumatakbo palapit sa kanila, ngunit si Lucia ay handa na gaya ng dati, at sa isang kisap mata ng kanyang armas, tuluyan na niyang pinasabog ang mga baboy ramo. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga baboy ramo ay nagtatapos sa pag-iwas sa pag-atake at naubusan ng apoy ng buong bilis. Si Lucia ay naghahanda para sa isa pang pag-atake, ngunit sinabi sa kanya ni Takagi na haharapin niya ito at naghahanda na umatake. Sa pagkakataong ito kapag siya ay umatake, ang pana ay talagang tumama sa marka at nabulag ang baboy ramo sa isang mata, ngunit ito ay hindi sapat upang talunin ang demonyong baboy ramo, na lalong nagalit at tumakbo kay Takagi upang makuha ang kanyang paghihiganti. Sinubukan ni Takagi na i-reload ang kanyang crossbow ngunit napunta siya sa sahig. Gayunpaman, bago siya salakayin ng baboy ramo, nagawa niyang magpaputok ng isa pang pana na tumama sa ulo ng baboy ramo, agad itong pinaslang na ilang pulgada na lang ang layo kay Takagi. Pinupuri siya ni Silka para sa kanyang unang pagpaslang sa palapag na ito at ang katotohanang naging level 11 na siya ngayon, habang pinagtatawanan siya ni Lucia dahil sa pagkahulog at pagkatapos ay humihingi ng higit pang mga mana kristal. Pagkatapos umalis sa mga piitan para sa araw na iyon, nagsimula siyang maglakad palabas nang marinig niya ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa kung paano sila umabot sa antas na 6 na piitan, dahil gumawa sila ng isang party sa halip na mag-isa. Nagpapaisip ito sa kanya sa susunod na araw sa paaralan, kung mas mabilis din ba siyang lalago kung magkakaroon siya ng party. Sa araw na iyon, pumunta siya sa mga piitan, at gaya ng nakasanayan, puspusan na si Lucia gamit ang kanyang fire blast upang tapusin ang anumang halimaw na darating sa kanya. Sa pagkakataong ito, kahit si Silka ay nagpakita ng kanyang mahika sa kidlat upang masindak ang demonyong baboy ramo hanggang sa masawi. Ayaw ni Lucia na may mas hihigit sa kanya, kaya agad niyang ginamit ang kanyang decay spell para tapusin ang dalawa pang halimaw na daga na ikinasakit ng tiyan ni Silka at Takagi. Ngunit nakuha nila ang kanilang bahagi ng mga mana kristal, habang si Lucia ay humihingi ng karagdagang pagkain. Gaya ng inaasahan, patuloy silang pumapaslang ng higit pang mga halimaw pagkatapos ay nakukuha nila ang kanilang mga gantimpala na mana, ngunit napansin ni Takagi na parang may mali kay Silka. Tinanong niya kung maayos ang lahat, ngunit agad niyang binago ang paksa sa pagsasabing nakakita pa siya ng ilan pang hellhounds sa malapit.
Nang gabing iyon, pagkabalik ni Takagi sa bahay, iniisip niya kung iniiwasan ba siya ni Silka sa ilang kadahilanan. Nang pumasok sa isip niya na baka dahil Diyosa si Silka at demonyo si Lucia, hindi sila magkatugma at iniisip niya kung ano ang gagawin niya kung magkasalungat silang dalawa at magpasya na gamitin ang kanilang maka-Diyos na kakayahan laban sa isa't isa. Talagang nakakatakot ito para sa kanya at hindi siya makatulog ng gabing iyon, dahil sa pag-aalala. Kinaumagahan, habang naglalakad patungo sa paaralan, nakasalubong siya ni Katya at tinanong kung nakatulog ba siya kagabi. Sinabi ni Katya sa kanya na kung nag-aalala siya tungkol sa isang bagay, marahil ay maaari niya itong tulungan. Talagang naaantig nito ang kanyang puso, habang nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga kaibigan bilang isang scapegoat at sinasabing si Shinjo ay may dalawang babaeng kaibigan. Ang isa sa kanila ay napaka-sweet at mabait, at ang isa naman ay medyo malupit. Mukhang hindi sila magkasundo at nag-aalala siyang baka mag-away sila. Mukhang nalilito si Kachef ngunit nagtanong kung sinabi sa kanya ng mga babae na hindi nila gusto ang isa't isa, at kung hindi, iminumungkahi niya sa kanya na tanungin sila ng direkta. Ito ang napagdesisyonan ni Takagi sa araw na iyon, dahil si Silka lang ang ipinatawag niya sa mga kuwebo na lumilingon sa paligid at nagtatanong kung nasaan si Lucia. Sinabi sa kanya ni Takagi na hindi niya siya pinatawag dahil gusto niyang magkaroon ng one-on-one na pakikipag-usap sa kanya. Si Silka ay mukhang naguguluhan ngunit nagtanong kung tungkol saan ito, kaya nagpa siya si Takagi na huwag nang magpaligoy-ligoy at tinanong kung hindi niya gusto si Lucia. Nakapagtataka, sinabi sa kanya ni Silka na hindi iyon ang kaso dahil nakita niyang medyo nakakatakot siya noong una, ngunit nang sabihin niya sa kanya na huwag seryosohin ang kanyang mga salita, naging kaibigan niya ito at ngayon ay talagang mahal na mahal niya siya. Lumapit si Takagi sa mukha niya at tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Ipinilig ni Silka ang kanyang ulo, sinasabing walang bumabagabag sa kanya, ngunit nagpatuloy si Takagi, na sinasabing tila nababahala siya sa isang bagay at sinasabi sa kanya na siya ay napakahalaga sa kanya. Dahil dito, medyo naging emosyonal si Silka, at sinabi niya sa kanya na kamakailan lamang ay mas maganda ang pakikitungo niya kay Lucia kaysa sa kanya, at gusto nitong tratuhin siya sa parehong paraan. Hindi iniisip ni Takagi na nag-iba ang pakikitungo niya sa kanila, ngunit sinabi ni Silka na napakabait niya sa kanya, palaging nagsasalita ng marami, at binibigyan pa siya ng dagdag na mana. Sinabi niya na bago dumating si Lucia, madalas siyang nakikipag-usap sa kanya, ngunit ngayon ay madalas niyang kausapin si Lucia at hindi siya. Napagtanto ni Takagi ang kanyang kasalanan, at nangako na tatratuhin siya ng pantay-pantay at kakausapin pa siya. Nang maglaon, pinatunayan niya na siya ay isang tao sa kanyang salita habang binibigyan niya pareho sina Lucia at Silka ng double mana, at pinupuri pa si Silka para sa kanyang mabilis na pag-iisip na nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, tumawag si Lucia, na sinasabing hindi niya siya pinuri sa ganitong paraan, kaya pinupuri niya siya para sa malakas na spell na ginamit niya upang tapusin ang mga halimaw. Sa lalong madaling panahon sila ay sumulong, at pinamamahalaan ni Silka na pumaslang ng ilan pang mga hellhounds na nagpapataas sa kanya ng antas. Parehong binabati siya ni Takagi at Lucia, at nagpa siya si Takagi na subukan ang kanyang bagong lakas sa malayo. Agad na lumabas si Silka at ginamit ang kanyang lightning spell para tuluyang tapusin ang lahat ng tatlong asong magkakasama, ngunit habang sila ay nagdiriwang, may naramdaman si Takagi at sinabihan si Silka na iangat kaagad ang kanyang kalasag. Isang halimaw na baboy ramo ang lumabas mula sa alikabok at nagsimulang umatake sa kalasag, ngunit ang antas ng dalawang kalasag ay masyadong matigas para sa kanya. Samantala, inilabas ni Lucia ang kanyang armas para tapusin ang trabaho, ngunit sinabi sa kanya ni Takagi na gusto niyang harapin ito, at inatake niya ang baboy ramo sa ulo, agad itong pinaslang. Pagkatapos nito, pinakain niya ang mana kristal kay Silka, na lumaki ang gana sa pagkain. Dahil doon, halos hindi na siya nakakapagbenta ng anumang core. Nagpasya siyang bumalik sa mga antas ng unang piitan upang mangolekta ng ilang mga core gamit ang kanyang spray, na ikinagulat ng receptionist pagdating niya upang ibenta ito. Sinabi niya sa kanya na, ayon sa kanya, maaari na siyang umakyat sa antas na 4 na piitan ngayon, na ikinagulat ni Takagi. Nang gabing iyon, tinitingnan niya ang net para sa mas mahusay na kagamitan, ngunit ang lahat ay masyadong mahal para sa kanya, kaya nagpa siya siyang bumalik sa mga piitan sa susunod na araw. Habang naglalakad sa antas ng isang kuwebo, bigla siyang nakakita ng isang rare slime muli at sinabihan ang dalawang servant na huwag itong hayaang makatakas.
Parehong pinalibutan nina Lucia at Silka ang halimaw bago gamitin ang kanilang mga spell ng magkasama, ganap na pinawi ang anumang mga palatandaan ng pag-iral ng slime. Sa pagkakataong ito, naghulog ang slime ng isang mahiwagang kristal. Masayang kinuha ito ni Takagi at nagpas siyang gamitin ito, kaya itinapon niya ito sa lupa at agad na nauwi sa pagkakaroon ng bagong mahiwagang kasanayan na tinatawag na Water Strike. Nagpasya siyang pumunta at subukan ito sa ikatatlong antas ng piitan, kung saan nakahanap siya ng isang grupo ng mga aso. Sinabihan niya si Silka na gumawa ng harang, habang si Lucia ay nananatiling handa na tapusin ang halimaw kung ito ay makaligtas sa pag-atake ni Takagi. Napansin ng aso ang party at agad na sinusugod sila, kaya tumayo si Takagi at pinaulanan siya ng tubig. Sa kanyang lubos na sorpresa, ang bola ng tubig ay hindi man lang gumulos sa Hellhound habang inaalog nito ang tubig at muling sumusugod sa kanila. Ngunit sa kabutihang palad, si Lucia ay nakikitungo dito sa pamamagitan ng kanyang mahika sa apoy. Sinusubukang pasayahin ni Silka si Takagi, habang sinasabi nito sa kanya na ang paggamit ng magic ay isang tagumpay mismo, ngunit si Takagi ay tila hindi natutuwa sa kanyang kapangyarihan, at nagpas siyang umuwi at mag-isip kung paano niya mas magagamit ang kanyang bagong tuklas na salamangka para talunin ang mga halimaw. Kinabukasan, muling pumunta si Takagi sa piitan para magsanay ng kanyang water ball spell. Nag-shoot muna siya ng water ball sa dingding sa napakabagal na bilis, at wala itong ibang ginawa kundi bas-a ng dingding. Napagod na si Takagi sa paggamit ng spell ng isang beses lang, pero patuloy pa rin siya sa pagsasanay. Sa pangalawang pagkakataon, nalunsad niya ang water ball sa pinakamabilis niyang makakaya. Masaya sila ni Silka sa nagawa, ngunit hindi humanga si Lucia. Sa paggamit lamang ng dalawang bola ng tubig, nawalan ng lakas si Takagi at bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa bahay at nakatulog kaagad pagkahiga niya sa kama. Sa kanyang pagtulog, nakita ni Takagi ang isang panaginip ng kanyang pagkabata kung saan pinapanood niya ang tatay ni Katya sa TV, at kung paano niya pinangarap na maging isang adventurer na katulad niya. Dahil sa motibasyon ng kanyang panaginip, pumunta siya sa piitan kinabukasan at nagsimulang magsanay muli ng mga water ball spell. Siya ay naging kapansin-pansing mas mabilis ngayon, at naglunsad siya ng maraming bola ng tubig sa mga dingding ng piitan bago tuluyang mapagod. Siya ay nagpapahinga saglit, ngunit nang mabawi niya ang kanyang lakas, bumalik siya sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang manipulahin ang hugis ng water ball at ginawa itong cube. Tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay, patuloy na nag-eeksperimento si Takagi at nagbibigay ng iba't ibang hugis sa water ball, ngunit hindi nagtagal ay napagod siya at bumagsak sa kanyang likuran. Habang siya ay naglalakad palabas ng piitan ng walang pag-iisip, napatid siya at nahulog sa mga bisig ng isang adventurer. Agad siyang tumayo at humingi ng tawad, ngunit tinanong siya ng magandang adventurer kung ayos lang siya. Sinabi ni Takagi na siya ay ganap na magaling at biglang umalis pagkatapos. Pero nag-aalala ang babaeng adventurer sa kanya dahil mukhang hindi siya okay. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan, gayunpaman, ay lubos na sabik na makita na may mga taong nagsisikap na magtrabaho, at sila ay tumungo sa piitan. Maya-maya, natutulog si Takagi sa klase, at nang gisingin siya ng guro, malakas niyang sinabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagsasanay ngayon, na naging sanhi ng tawanan ng buong klase. Habang lunch break, nilapitan siya ng mga kaibigan niya at tinanong kung ano ang sinasabi niya tungkol sa training kanina. Sinabi sa kanila ni Takagi na nagsasanay siya ng isang mahalagang kasanayan para sa kanyang tagumpay sa piitan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating doon si Katya. Tinanong niya kung nagsasanay ba siya na pumasok sa piitan, ngunit iniba ni Takagi ang kanyang mga salita at sinabing ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa pagsasanay sa sayaw. Gamaan ang loob ni Katya sa impormasyong iyon, at hiniling niya kay Takagi na huwag lumampas dito. Hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang pagtatanghal sa sayaw isang araw, at pagkatapos ay iniwan ang mga lalaki. Kinabukasan, muling pumunta si Takagi sa piitan at ginamit ang kanyang water ball sa aktwal na labanan. Inatake niya ang isang goblin gamit ito, ngunit sa halip na pumutok tulad ng dati, ang bola ng tubig ay nananatiling matatag sa hugis at hinaharangan ang lahat ng mga butas sa paghinga ng goblin, na hindi ito pinahinga hanggang sa masawi. Parehong pinupuri siya ni Silka at Lucia, ngunit napansin ni Takagi na hindi na siya nakakakuha ng anumang EXP mula sa mga halimaw sa ikatlong palapag, ibig sabihin ay oras na para tumungo sila sa ikaapat na palapag.
Iniisip ni Takagi na dahil pupunta siya sa ikaapat na palapag, kailangan niya ng ilang magagandang kagamitan, at nagpa siya siyang bumili ng isang bagay na matagal nang nasa wishlist niya. Kinabukasan, dumating siya na nakasuot ng masikip na bodysuit, at habang sinasabi ni Silka na maganda ito sa kanya, sinira ni Lucia ang kanyang pagmamataas sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mukha siyang mahina. Sinabi sa kanya ni Takagi na ang suit ay mahal at high-end dahil gawa ito sa carbon nanotubes na nagpo-protekta sa kanya mula sa karamihan ng pinsala kahit ito ay manipis at magaan. Sinabi niya na ang bodysuit ay may mahusay na proteksyon laban sa mga araw at iba pang pinsala sa butas. Kasabay nito, mayroon siyang magic output amplifying bracelet na gagawing mas malakas kahit ang kanyang mahihinang spells. Gayunpaman, hindi niya ito sinubukan dahil walang opsyon para doon. Nagsimulang ipakita ni Takagi ang iba pang mga bagay na binili niya, tulad ng isang potion, ngunit hinayla ni Lucia si Silka palayo dahil naiinip na siya sa ipinapakita ni Takagi. Tumungo sila sa ikaapat na palapag sa kalaunan, kung saan nakita ni Silka ang isang malaki at katakot-takot na halimaw na paparating sa kanila. Bago masuri ni Takagi ang Monster Encyclopedia upang makita kung ano ang kanyang kakaharapin, isang higanteng ipis ang dumating doon, at ang mga babae ay nataranta at kumapit sa isa't isa. Patuloy silang nagpapalabas ng mga magic spells sa roach monster habang sumusugod sila sa piitan, at tumakbo sila kasama ni Takagi dahil natatakot siyang maiwang mag-isa. Si Silka at Lucia ay nagpapahinga matapos magsikap at halos atakihin si Takagi, na tumatakbo palapit sa kanila. Tumakbo si Silka para yakapin si Takagi, sinasabi sa kanya na natatakot siya, ngunit ginagawa pa rin ni Lucia ang kanyang matatag na aksyon at sinasabing hindi siya natatakot sa mga insekto. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Silka kay Takagi sa pag-abandona sa kanya at pag-alis, at nakiusap sa kanya na pag-alitan siya. Sumagot si Takagi na hindi siya galit dahil naklear nila ang ikaapat na palapag ng wala sa oras dahil sa kanilang pag-aalsa, at nakolekta niya ang mga mana kristal mula sa lahat ng natalong halimaw. Sinabi ni Lucia na hindi niya kinakain ang mga kasuklam-suklam na kristal na nakuha mula sa mga bug, ngunit siya ay gutom na gutom upang tanggihan ang mga ito. Ang lasa ng mga kristal ay kasing sama gaya ng inaasahan ng mga babae, at pagkatapos ay sinabi ni Takagi na dahil may oras sila, dapat nilang tingnan ang ikalimang palapag ng kaunti. Naramdaman ni Silka ang isang sand monster at isang mud monster sa malapit, at tinutukan sila ni Takagi gamit ang kanyang crossbow. Ang kanyang unang arrow ay hindi tumama, at ang pangalawa ay dumaan mismo sa sand monster, na agad na umatake sa kanya. Sinisigaw ni Takagi ang pangalan ni Silka, at agad siyang naglagay ng harang upang protektahan siya. Naniniwala si Takagi na ang dalawang halimaw ay imyon sa pisikal na pag-atake, kaya humingi siya ng tulong kay Lucia, at nilipol niya sila sa kanyang pag-atake sa apoy. Tinanong siya ni Takagi kung kailangan niyang bawiin muli ang kanyang mana gamit ang mga kristal, ngunit ayaw ni Lucia or Silka na kainin ang kasuklam-suklam na bagay. Patuloy nilang ginalugad ang ikalimang palapag, ngunit tila wala ng halimaw sa malapit. Sa sandaling iyon, nakita ni Silka ang isang kakaibang lugar sa isang pader, ngunit walang makitang espesyal si Takagi tungkol dito. Nagpa siya si Silka na magpasabog ng isang butas sa dingding gamit ang kanyang pag-atake ng kidlat, at nakakagulat, dinala sila nito sa isang lihim na daanan. Nagsimula silang pumasok, at pinayuhan ni Takagi ang mga babae na mag-ingat na huwag matapakan ang anumang mga bitag. Ngunit habang sinasabi niya ito, sinabi sa kanya ni Lucia na huli na ang lahat para sa babala. Siya ay nakulong sa isang trap trigger, at isang arrow ang nalunsad bilang isang resulta. Gayunpaman, sa halip na pumunta kay Lucia, sa halip ay tinamaan nito si Takagi, at gamulong siya sa lupa na namimilipit sa sakit. Nag-aalala ang kanyang mga servant sa kanya, ngunit bumalik sa normal si Takagi pagkalipas ng ilang minuto dahil pinrotektahan siya ng kanyang bodysuit mula sa anumang malubhang pinsala. Patuloy silang naglalakad sa unahan, ngunit tumapak si Lucia sa isa pang tile ng bitag. Humakbang paatras si Takagi para iwasan ang arrow sa pagkakataong ito, ngunit siya ay nakuryente sa halip. Gayunpaman, siya ay ganap na maayos pagkatapos ng pagkakuryente at nakakaramdam pa ng kaunting lakas. Sinabihan siya ni Lucia na ihinto ang pag-aalala sa kanya, ngunit nang tanungin ni Takagi kung nag-aalala siya sa kanya, nagsungit ulit siya gaya ng dati. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking gate na may painting, at naramdaman ni Silka ang napakalaking presensya mula sa kabilang panig. Nagpa siya si Takagi na umuwi, ngunit hindi siya pinayagan ng dalawang babae na gawin iyon.
Sinubukan niyang buksan ang gate ngunit hindi ito gumagalaw, kaya pinasabog na lang ito ni Silka sa kanyang pag-atake ng kidlat, at taos-pusong umaasa si Takagi na hindi siya kakasuhan ng pagsira ng ari-arian ng piitan. Anyway, pumasok sila sa loob at nakatagpo ang dalawang boss class na monster. Ang isa ay isang pulang ogre, at ang isa pa ay isang higanteng slime. Hindi umaatrod si Takagi dahil nakarating na sila dito, at sinabihan niya ang kanyang mga servant na babae na tapusin muna ang pulang ogre. Inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake ng kidlat at apoy sa ogre, ngunit halos hindi ito nasaktan dahil ito ay imyon sa pinsala sa kasanayan. Bigla itong sumugod sa kanila, ngunit nahaharangan ng barrier skill ni Silka ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Takagi kay Lucia na harapin ang slime, at pagkatapos ay sinubukang hampasin ang pulang ogre gamit ang kanyang crossbow. Ang bawat arrow na inilunsad niya sa ogre ay makabuluhang binabawasan ang kalusugan nito, ngunit pagkatapos ay naubusan siya ng mga arrow. Sinimulan ng galit na ogre ang pagsira sa harang, at sa kabilang banda, nahihirapan din si Lucia na harapin ang higanteng slime na mag-isa. Bilang huling pagsisikap, nagpa siya si Takagi na umasa sa kanyang water ball. Inilunsad niya ang water ball, ngunit nag-freeze ito dahil sa epekto ng bracelet. Inilunsad niya ang bola ng yelo sa pulang ogre at sinira ang depensa nito, ngunit napagtanto niya na malapit na siyang maubusan ng mana. Kaya, minamanipula ni Takagi ang hugis ng kanyang mga ball ang yelo, at ginagawa itong mga matutulis na icicle na nagdudulot ng higit na pinsala sa pulang ogre. Sa huling tatlong shot na natitira niya, nagawang ibagsak ni Takagi ang pulang ogre, at ngayon ay slime na lang ang natitira. Tatama na ang slime kay Lucia nang ipagtanggol siya ni Takagi gamit ang kanyang kalasag. Pina-atras niya ang slime at hiniling kay Silka na ihanda ang kanyang Divine Spear attack. Ang kanyang kalasag at gamit ay nagsimulang matuno, ngunit pagkatapos ay sinusugod ni Silka ang slime gamit ang kanyang banal na sibat at tinusok ito. Gayunpaman, kahit na iyon ay hindi gumagawa ng maraming pinsala sa halimaw. Gustong sumuko ni Takagi, ngunit sa pag-alala sa kanyang bayani, nauna siyang sumugod, iniwasan ang pag-atake ng slime, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang magandang lumang bug spray dahil kahit na ito ay higanti, ang halimaw ay slime pa rin. Patuloy na bumababa ang kalusugan ng slime, at dinedepensahan ni Silka si Takagi gamit ang kanyang magic barrier. Pagkatapos maubos ni Takagi ang unang dalawang bote, bumunot siya ng dalawang mas malakas na bug spray mula sa kanyang bag at hinahayaan itong ilunsad sa slime na sa wakas ay tumama sa 0 HP at nasawi. Masayang niyakap ng mga babae si Takagi, ngunit nasaktan ang nasugatan niyang balikat sa prosesong inaayos niya sa pamamagitan ng pag-inom ng potion. Nag-level up din si Lucia pagkatapos noon, at pagkatapos ay tiningnan ni Takagi ang kanyang mga istatistika upang malaman na marami na rin siyang na-level up. Mabilis siyang lumipat sa pagkolekta ng mga core at nahanap ang pulang core ng ogre, na tiyak na kukuha ng magandang presyo. Kapag sinubukan niyang hanapin ang core ng slime, nakakita siya ng isang rare grade magic sword sa halip na mas mukhang steak knife kaysa magic sword. Nang maglaon, dinala ni Takagi ang core ng pulang ogre sa receptionist, na nagtataka kung saan niya ito natagpuan. Ikinwento ni Takagi sa kanya ang tungkol sa paghahanap ng nakatagong piitan sa ikalimang palapag, at pagkatalo sa boss monster doon. Sinabi sa kanya ng receptionist na agad nilang titingnan ang piitan, at pagkatapos ay sinabi kay Takagi na ang pulang mana core ay nagkakahalaga ng maraming pera. Natutuwa siyang marinig iyon, at pagkatapos ay binigyan siya ng receptionist ng isa pang magandang balita, na hinihiling sa kanya na sumali sa kaganapan sa susunod na linggo kung saan susubukan nilang i-clear ang ikapitong palapag bilang isang grupo. Sa susunod na linggo, pumunta si Takagi sa event kung saan nakatagpo niya ang tatlong babae noong isang araw. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang si Erina, ang pink na babaeng pusa ay si Mika, at ang huli ay si Sakari. Ipinakilala din ni Takagi ang kanyang sarili, at iniisip kung malapit na silang maging miyembro ng parehong partido. Sumama sila sa linya ng lahat ng kalahok na Totanggo sa ikapitong palapag. Si Takagi ay ipina-race kay Erina at sa kanyang grupo, at magkahawak kamay sila habang naghahanda na i-teleport sa ikapitong palapag. Nagpapakita ang isang magic circle sa ilalim ng kanilang mga paa, at agad nilang narating ang ikapitong palapag. Sinabi ni Takagi sa mga babae na siya ay talagang kinabahan ngayon lamang, dahil ito ang kanyang pangalawang beses na gumamit ng gate ng paglipat na ginamit niya upang bumalik sa ibabaw sa huling pagkakataon.
Habang patuloy silang sumusulong, ipinaalam sa kanya ng mga babae na ito rin ang kanilang unang pagkakataon. Itinuro sa kanila ng isang empleyado sa asosasyon ng pakikipagsapalaran ang direksyon na dapat nilang tahakin, at nakahanap sila ng convenience store para sa mga mangangaso sa harapan nila. Si Takagi ay bumibili ng maraming gamit, at habang inilalagay niya ang lahat sa kanyang backpack, tinanong niya ang mga babae kung wala silang dapat bilhin. Ipinakita sa kanya ni Erina ang isang maliit na bag na dala niya, at nakilala ito ni Takagi bilang isang magic pouch na nagkakahalaga ng 200,000 yen. Sinabi sa kanya ng mga babae na binili ng kanilang mga magulang ang magic pouch para sa kanila, at napagtanto ni Takagi na sila ay mula sa mayayamang pamilya. Sa pamamagitan nito, handa na silang pumasok sa ikapitong palapag kung saan ang mga pangunahing halimaw na mahahanap nila ay mga golem. Bigla silang nakakita ng ilang tao na papalapit sa kanila, at kapag malapit na sila, sila pala ay isang grupo ng mga tao na nagpapanatili ng piitan at pinapanatili itong malinis. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Takagi na nasa level 16 na siya at tinanong si Eren na tungkol sa kanyang level. Sinabi niya sa kanya na siya ay nasa level 18, at sina Sakari at Mika ay parehong nasa level 15, ngunit si Sakari ay may mataas na mana dahil siya ay isang magic user. Maya-maya, may narinig silang mga batong nahuhulog, at sa kanilang paglingon, nakita nila ang isang kumpol ng mga lumulutang na bato na nagsama-sama upang bumuo ng isang golem. Agad na umayo si Erina at inatake ang golem gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ng ilang pag-atake, nagawa niyang talunin ito, at humanga si Takagi na hindi niya kailangan ng backup. Sa sandaling iyon, isang bronze golem ang dumating doon, at oras na ni Sakari para magpasikat. Gumagamit siya ng spell na tinatawag na Earthwave na nagpapatigil sa golem. Susunod, tinawag ni Mika ang kanyang servant, na isang wind element weasel na nagmamadali patungo sa golem at sinimulang atakihin ito gamit ang mga wind blades. Habang nadidistract ang golem, gumamit si Sakari ng malakas na bowl ang apoy para matuno ito, at pagkatapos ay tinapos ito ni Erina. Habang tumalikod si Takagi para purihin ang kanilang girl power, napansin niya ang isang bakal na golem sa likod ni Sakari at Mika. Sinusubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang pana, ngunit ang golem ay masyadong matigas. Sinubukan ni Mika na protektahan si Sakari, ngunit pumunta si Erina sa harap nila at pinigilan ang pag-atake ng golem. Tumalon siya ng mataas at tinamaan ang golem ng buong lakas ngunit hindi nakagawa ng anumang pinsala, at maging ang bola ng apoy ni Sakari ay napatunayang walang silbi. Inutusan ni Mika ang kanyang servant na si Snack na umatake, ngunit wala rin itong magawa at napatumba siya ng golem. Naisip ni Takagi na dapat niyang ipatawag ang kanyang mga servant ngayon, nang biglang bumagsak sa kanyang bulsa ang magic sword na nakuha niya mula sa boss fight. Naalala niya kung paano siya nagsaliksik tungkol dito online, at nalaman na ang magic sword na Bolzer ay nakakasira sa target batay sa imahinasyon ng gumagamit. Nagpa siya si Takagi na subukan ang sandata na ito bago tawagan sina Silka at Lucia. Hiniling niya kay Sakari na i-immobilize ang golem gamit ang Earthwave, at pagkatapos ay hiniling kay Erina na gambolin ito. Gamit ang pagkakataong ito, tumungo siya sa likod ng golem at naisip na natatalo niya ito sa isang hampas. Inatake niya ang golem gamit ang magic sword at nagtagumpay na talunin ito. Ang mga babae ay namangha sa kanyang lakas, ngunit sinabi niya sa kanila ang tungkol sa magic sword na tinatawag na Bolzer. Kapag nag-lunch sila mamaya, iniisip ng mga babae na cool talaga siya. Pagkatapos ay tinanong ni Takagi si Mika kung ayos lang ang kanyang servant na si Snack, at sinabi nito sa kanya na ayos lang siya. Sinabi ni Takagi na hindi pa siya nakakita ng isang weasel servant na ganoon, at sinabi ni Mika na hindi siya nakakita ng sinumang servant dahil hindi sila mahuhuli ng mga kamera. Napagtanto ni Takagi na siya ay tama, at siya ay napanatag na ang mga tauhan ng guild ay hindi pa nakikita sina Lucia at Silka. Tinanong niya si Mika kung walang nakakaalam tungkol kay Snack bukod sa kanyang mga kaibigan, ngunit isiniwalat niya na binili ito ng kanyang ama sa isang auction at pagkatapos ay ipinarehistro nila ito sa isang guild, kaya alam ng lahat ang tungkol dito. Pagkatapos nito, tinanong ni Erina si Takagi kung gusto niyang makipag-party ulit sa kanila minsan, dahil lahat ng babae ay talagang humahanga sa kanya. Sinabi nila sa kanya na ang kanilang layunin ngayon ay maabot ang ika-11 palapag kung saan matatagpuan ang pangalawang gate ng transportasyon. Hindi sigurado si Takagi sa pagsali sa kanila, at sinabi niyang isa lang siyang regular na explorer na angkop lamang para maging isang background character.
Sinasabi ng mga babae sa kanya na ang pagiging regular at normal ay ayos lang, at magaan ang loob nila kung siya ay nasa kanilang tabi. Sinabi ni Aaron na wala siyang ibang makakasama, ngunit nagpaalala ito kay Takagi kina Silka at Lucia. Kinakabahan niyang ipinaliwanag na mayroon siyang anghel at demonyo sa kanyang tabi, at ang mga babae ay nalilito. Nagtataka si Takagi kung ano ang magiging reaksyon ng mga babae sa pagkakita sa kanya na may dalawang kaalyado, at natatakot siya na tatawagan nila ang Guildmaster. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya masabi sa kanila ang tungkol sa kanyang dalawang servant ng maaga, at humiling ng ilang oras upang pag-isipan ito. Naiintindihan ng mga babae na mayroon siyang mga dahilan, kaya sinabi nila sa kanya na maglaan ng oras. Sa susunod na pumunta si Takagi sa piitan at ipatawag sina Silka at Lucia, malinaw niyang nasasabi na masama ang loob ng mga ito sa kanya. Sinubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa pagsali sa party ni Aaron, ngunit kinukutya siya ni Lucia, tinanong kung ito ang unang bagay na gusto niyang pag-usapan matapos silang mapabayaan. Maging si Silka ay nagsasabing sapat na silang tatlo, at hindi na nila kailangan ng iba, at pumayag din si Lucia. Sinubukan ni Takagi na ipaliwanag sa kanila ang mga detalye, ngunit sinabi ni Silka na tapos na sila sa talakayan, at kahit si Lucia ay tumangging pag-usapan pa ang bagay na ito. Kinabukasan, naglalakad si Takagi papunta sa paaralan kasama si Katya, na nagtanong sa kanya kung abala siya sa kanyang pagsasanay sa sayaw ngayong weekend or nagwo-workout ba siya. Kinakabahan niyang sinabi na ito ay isang halo ng pareho, at pagkatapos ay sinabi ni Katya na kung siya ay libre sa susunod na Sabado, dapat silang lumabas ng magkasama. Bumilis ang tibok ng puso ni Takagi habang iniisip niyang sinasabi ni Katya ang isang date, ngunit sinabi ni Katya sa kanya na gusto niyang samahan siya nito sa pamimili. Masaya na rin siya at malugod niya itong tinatanggap. Hindi nagtagal, nakita ni Katya ang kanyang kaibigan at nagpa siya na sumama sa kanya, at sa oras na iyon, ang mga kaibigan ni Takagi ay sumulpat sa likuran niya at sinimulan siyang tawaging alpha male. Tinanong nila kung ano ang pakiramdam niya na tanungin siya ng isang babae na makipag-date, at sinubukan ni Takagi na ipaliwanag na tatambay lang sila para sa pamimili. Sinabi niya na ang isang babae tulad ni Katya ay hindi magkakaroon ng anumang dahilan upang makipag-date sa isang tulad niya, at ang kanyang mga kaibigan ay bumantong hininga habang ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos noon, tinanong nila siya tungkol sa kaganapan sa ikapitong palapag at tinanong kung nakipag-party siya sa ilang matipunong matatandang lalaki. Sinabi sa kanila ni Takagi na nagtrabaho siya sa isang party ng tatlong cute na babae na halos kapareho nila. Naiinggit ngayon ang kanyang mga kaibigan, at nagpa siya silang isipin na subukan nilang pumasok muli sa piitan. Sa susunod na Sabado, oras na para sa ipinangakong date, at naghihintay si Takagi sa labas ng bahay ni Katya upang samahan siya. Sa supermarket, nakakita sila ng isang programa sa TV kung saan pinag-uusapan ng dalawang mangangaso ang tungkol sa Monster Course, at si Takagi ay agad na naka-attach sa programa. Tinawag siya ni Katya sa kanya, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na kalimutan ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga mangangaso para lamang sa araw na ito. Sabay silang naglalakad, at mukhang masaya si Katya. Sinabi ni Katya na matagal na silang hindi lumalabas ng ganito, at naalala ni Takagi na madalas silang lumalabas noong mga bata pa sila at dinala sila ng tatay ni Katya sa mga piknik at sine. Iminumungkahi ni Katya na manood din sila ng sine kung minsan, at masaya siyang sumang-ayon. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang ilang mga damit, at kahit na ano ang isuot niya, sinabi lang sa kanya ni Takagi na siya ay mukhang cute. Pagkatapos noon, pumunta sila sa garden kung saan hindi maialis ni Takagi ang tingin kay Katya. Bigla niyang napansin ang ilang bangka, at sinabi sa kanya na gusto niyang sumakay ng isa. Sumakay sila sa bangka, at habang nagpapadel dito si Takagi, iniisip niya na maaaring isipin ng ibang tao na nagdi-date sila, ngunit napailing siya dahil automatiko niyang tinatanggihan ang sarili sa harap ni Katya. Nakikita ni Katya na kakaiba ang kanyang pagkilos at pagkatapos ay sinabi niyang tila nagbago siya kamakailan. Sinabi niya na mukhang mas matigas siya ngayon, at dapat ay dahil ito sa mga sesyon ng sayaw at gym. Patuloy lang ang pagsang-ayon ni Takagi sa kanya. Susunod, pumunta sila sa pag-inom ng kape at nagpa siya na subukan ang inumin ng isa't isa. Iniinom ni Takagi ang kape ni Katya nang hindi nag-iisip, ngunit medyo nahihiya si Katya habang iniisip niya ito bilang isang hindi direktang kiss.
Nang maglaon, handa na silang bumalik sa bahay, ngunit nang makita ni Katya ang isang lalaki na hawak ang kanyang anak na babae, naalala niya ang kanyang ama at tinanong si Takagi kung maaari silang huminto sa isa pang lugar. Pumunta sila sa gusali ng guild na nasa tuktok ng piitan. Tinanong ni Takagi si Katya kung sigurado siya na gusto niyang pumasok sa loob, at sinabi niya na dapat nasa ilalim ng gusali ang kanyang ama. Nalungkot siya habang sinasabi niya kay Takagi na nangako sa kanya ang kanyang ama na babalik siya sa hapunan, ngunit hindi na siya bumalik. Nagtataka siya ngayon kung bakit nagpupunta pa ang mga tao sa mga piitan. Pagkatapos ay bumalik si Katya sa paksa ng kanilang date, at sinabing masaya siya. Nagsimula siyang maglakad palayo, at nanatili si Takagi, alam niyang nag-aalala siya sa kanya. Gayunpaman, determinado siyang maging isang bayani tulad ng tatay ni Katya balang araw at patunayan ang kanyang sarili sa kanya. Sa susunod na pagpunta ni Takagi sa piitan, nag-eksperimento siya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang iba't ibang kakayahan. Pinahiran niya ng water ball ang kanyang magic sword na Bolzer, at kahit nagdududa si Lucia na gagana ito, naging matagumpay ito. Gamit ito, nagawang talunin ni Takagi ang isang stone golem sa isang atake. Siya ay natutuwa at pumapalakpak si Silka para sa kanya, na sinasabi kay Lucia na ang kanilang master ay mabilis na lumalakas. Agad namang sumagot si Lucia na malamang ay dahil sa isang babae, at natigilan si Takagi. Tinanong ni Takagi kung ano ang dahilan kung bakit iniisip niya ito, at sumagot si Lucia na ito ay ang kanyang intuition lamang. Nang makita siyang kinakabahan dahil sa kanyang kasalanan, tinanong siya ni Silka kung ang dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa isang party noong isang araw ay dahil din sa isang babae, at hindi alam ni Takagi kung ano ang sasabihin. Sa huli, inamin niya na isang party ng 3 babae ang nag-imbite sa kanya sa kanilang party, at na-insecure si Silka sa narinig niya, ngunit naisip ni Lucia na ayaw na niyang mag-aksaya pa ng mana sa kanila. Aatakehin na niya ito sa pagtrato sa kanila ng ganito, ngunit nang mangako si Takagi na hindi siya titigil sa pagpapakain sa kanila ng mana orbs, madaling pinatawad siya ni Lucia. Sinabi ni Takagi na hindi siya sasali sa party, ngunit biglang sinabihan siya ni Silka na sumali dito. Sinabi niya na kung magpas siya ang kanyang master na sumali sa ibang partido, gusto niyang suportahan siya, at maging si Lucia ay sumasang-ayon kay Silka basta makuha niya ang kanyang mana orb. Pagkatapos ay hiniling ni Silka na ibunyag man lang ang dahilan kung bakit gusto niyang makipag-party sa iba. Sumagot si Takagi na gusto niyang lumakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa tabi ng ibang tao, kung hindi ay hindi na niya maaabutan sina Silka at Lucia. Ang mga babae ay nasiyahan sa kanyang mga dahilan, at pagkatapos ay ipinangako ni Takagi na siya ay makikipag-party lamang sa koponan ni Erinnes sa katapusan ng linggo, kaya maaari pa rin silang tumambay sa ibang mga araw. Sa gabi, nalaman ni Takagi na ang paghingi ng pahintulot mula sa isang anghel at isang demonyo ay mas madali kaysa sa pagtawag sa isang babae. Tinanggap niya ang tawag sa gulat, at sinabi ni Katya na gusto lang niya itong makausap ng kaunti ng walang dahilan. Masayang tumulong si Takagi, pero bago iyon, tinanong niya ito kung may alam ba siyang paraan para mabawasan ang kaba. Nagtanong si Katya ng dahilan, at ginagamit ni Takagi ang kanyang mga kaibigan bilang mga scapegoat na sinasabi na gusto nilang tawagan ang isang babae ngunit masyadong kinakabahan tungkol dito. Sinimula ni Katya na ikwento sa kanya ang oras na siya ay masyadong kinakabahan para tumugtog ng piano sa entablado, at ang kanyang ama ay pinilit na ngumiti sa kanyang mukha ng mano-mano. Sinabi ni Takagi na susubukan din niya ito, at pagkatapos ay binabati siya ni Katya ng magandang gabi. Tinapos niya ang tawag, at iniisip ni Takagi kung ano ang gusto niyang pag-usapan noong una. Hindi niya ito gaanong iniisip at tinawag si Erinna, na nagsasanay sa kanyang pamilya ng dojo. Hinihintay niya ang tawag nito at tinanong siya kung naisipan niyang sumali sa kanilang party. Sinabi sa kanya ni Takagi na maaari lamang siyang makasama sa mga ito sa katapusan ng linggo, at si Erinna ay tumugon na sila ay pumupunta sa piitan tuwing katapusan ng linggo, kaya ito ay ganap na ayos. Sa susunod na Sabado, sumama si Takagi sa mga babae at pumasok muli sa ikapitong palapag ng piitan. Isang grupo ng mga stone golem ang dumating upang labanan sila, at si Takagi ang nangunguna, na sinabihan sina Sakari at Mika na suportahan siya. Gumagamit si Sakari ng ground magic para pigilan ang 2 golem, habang pinapatawag ni Mika ang kanyang servant na si Snap para gambolain ang pangatlo. Gamit ang pagkakataong ito, in-enchant ni Takagi ang kanyang magic sword gamit ang water ball para likhain ang ice sword, at natalo ang isang golem sa isang pag-atake lang.
Inatake siya ng isa pang golem, ngunit mabilis niyang naiwasan ang pag-atake nito at tinapos din ito ng isang atake. Sa kabilang banda, natalo ng servant ni Mika ang isang golem gamit ang mga wind blades nito, at natalo rin ni Erina ang isa. Curious ang mga babae kung kailan natuto ng magic si Takagi, at kung bakit hugis espada ang kanyang water ball. Sabi niya, isang water spell lang ang alam niya, at nag-eksperimento siya kamakailan. Sinabi ni Erina na ang kanyang talim ng yelo at paraan ng pag-uutol sa kanila kanina ay kahanga-hanga, at hindi siya makapaniwala na ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban kasama ang isang grupo. Upang maiwasan ang anumang karagdagang mga katanungan, sinabi ni Takagi na si Erina ay mahusay din sa kanyang sandata, at siya ay tumugon na siya ay nagsasanay mula pagkabata. Biglang tumunog ang tiyan ni Takagi, at hiniling niya sa mga babae na mag-lunch break. Sa kanyang sorpresive, mayroon silang isang buong kusina na nakaset up sa kanilang mga magic pouch, at nagprito sila ng isda at nag-ihaw ng steak sa gitna mismo ng piitan para sa tanghalian. Sa sandaling umuwi si Takagi sa gabi, naisip niya na si Erina at ang kanyang mga kaibigan ay may henerasyong yaman na hindi niya inaasahan na maabot. Gayunpaman, ang mas mahalaga ay ang plano ni Erina na tuklasin ang ikawalong palapag sa susunod na araw. Ang ikawalong palapag ay may aquatic monsters at water-based terrain, kaya bumili si Takagi ng high-end na life jacket para tulungan siyang i-clear ito dahil hindi siya marunong lumangoy. Hindi nagtagal, dumating sila sa ikawalong palapag, at nakita ni Snack ang isang halimaw sa pool ng tubig. Isang salamander ang lumabas mula sa pool at naglabas ng asido kay Takagi, na tinutunaw kaagad ang kanyang mamahaling life jacket. Nabalisa si Takagi at hiniling sa halimaw na ibalik sa kanya ang halaga ng life jacket, ngunit pagkatapos ay naglabas ito ng mas maraming acid sa kanya, at makakaiwas lang siya. Pagkatapos, inatake ito ni Mika gamit ang isang crossbow na ipinahiram sa kanya ni Takagi dahil hindi na niya ito gagamitin. Tinanong ni Takagi kung nag-practice na ba siya dati, ngunit sumagot siya na humawak lang siya ng crossbow sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ngunit nagawa niyang makakuha ng headshot sa kanyang unang pagsubok. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatagpo sila ng higit pang mga halimaw na may temang tubig at patuloy na tumatakbo sa halos lahat ng oras. Inihagis ng halimaw na pusit si Takagi sa isang pond, at nagpanik siya dahil hindi siya marunong lumangoy, ngunit sinabihan siya ni Erina na ihinto ang pagiging matatakutin dahil hindi naman malalim ang tubig. Sa oras na haharapin niya ang kanyang kahihiyan, inihaw ni Sakari ang pusit. Susunod, humarap sila sa ilang lumilipad na halimaw na tuna na lumukso mula sa tubig upang salakayin sila. Inaatake sila ni Takagi gamit ang kanyang mana orb, habang ginagamit din ng mga babae ang kanilang mga sandata para mabawasan ang bilang ng mga halimaw na isda. Hindi nagtagal ay naubusan na ng amo si Takagi, at nakita niya kung gaano kadaling pinapaslang ni Erina ang mga halimaw gamit ang kanyang mahabang hawak na talem. Kaya, hinuhubog niya ang kanyang ice sword sa isang katulad na sandata at sinimulang ibagsak ang mga halimaw na isda, ngunit ang bawat slash ay nag-aalis ng isang disenteng tipak ng kanyang mana. Napansin din ng mga babae na madali niyang tinapos ang mga halimaw, ngunit nang matapos si Takagi, naubusan siya ng mana at bumagsak. Kapag nagising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kondongan ni Erina at bumangon ng may panimula. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanya at tinitiyak sa kanya na ayos lang siya. Nakapagtataka, punong-puno ang kanyang MP, at ibinunyag ni Erina na binigyan niya siya ng mana potion nang siya ay walang malay kanina. Sinabi ni Takagi na ito ay malamang na mahal, ngunit sinabi ni Erina sa kanya na huwag pansinin ito dahil sila ay mga miyembro ng partido. Sinabi ni Erina ang tungkol sa kanyang paraan ng pakikipaglaban kanina, at tumugon siya na ibinase niya ito sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Bago nila ito mapag-usapan, binabalaan ni Snack ang lahat tungkol sa isang napakalakas na halimaw. Ang lahat ay nakabantay, at pagkatapos ay isang malaking dinosaur na halimaw ang lumabas sa tubig. Nataranta si Takagi, habang sinasabi niya na ang mga dinosaur ay mga high-level na halimaw na matatagpuan lamang sa mas malalalim na palapag. Sinubukan ni Takagi at ng mga babae na tumakas, ngunit sinundan sila ng dinosaur. Dahil sa napakalaking bigat nito, gumuho ang sahig, at naharangan ang kanilang labasan. Napagtanto na wala na silang paraan ngayon, ipinahayag ni Takagi na dapat silang lumaban ng sama-sama upang mabuhay. Sinabihan niya sina Mika at Sakari na atakihin ang dinosaur mula sa malayo, at hiniling kay Erina na atakihin ito habang sinusubukan niyang ilihis ang atensyon nito.
Ang Earth Magic ni Sakari at ang mga Wind Blades ni Snack ay hindi epektibo sa Water Dinosaur, at kahit na nagawa ni Takagi na atakihin ito gamit ang kanyang Ice Blade, napakaliit ng pinsala para pigilan ito. Galit na galit, inatake siya ng dinosaur, at tumakas si Takagi, na lumikha ng perpektong pagkakataon para makapaghatid si Eren ng isang pangwakas na atake. Tumalon siya sa ulo ng dinosaur at inatake ito ng kanyang sibat ngunit hindi iyon sapat. Ang halimaw ay marahas na iniindayog ang kanyang leeg at itinaboy siya. Habang sinusuri ni Takagi si Eren, bumubulong si Eren na siya ay magiging isang bayani, ngunit habang sinusubukan niyang abutin ang kanyang sandata, siya ay nahimatay. Habang inaalalayan siya ni Takagi, iniisip niya kung dapat ba niyang tawagan sina Silka at Lucia dahil hindi ito ang pinakamagandang ideya na ihayag sila sa iba. Gayunpaman, habang nakikita niya ang halimaw na sinusubukang salakayin sina Sakari at Mika, napagtanto niya na hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Inilabas niya ang mga servant card at ipinatawag ang kanyang mga babaeng servant. Isang nagniningning na bagyo ng banal at demonyong enerhiya ang nagngangalit bago nagpakita sina Silka at Lucia, at lahat ay humanga na panoorin ito. Maging si Eren na ay iminulat ang kanyang mga mata sa tamang oras upang makita si Silka at Lucia nag-ayos sa kanilang anyo. Humingi ng paumanhin si Takagi sa kanila sa pagtawag sa kanila sa ganoong maikling paunawa, at pagkatapos ay hiniling sa kanila na talunin ang dinosaur monster. Ginagamit nila ang kanilang pag-atake ng kidlat at apoy dito, na pinabagsak ang dinosaur monster sa loob ng ilang segundo. Kapag tapos na iyon, tumakbo si Silka patungo kay Takagi, nagtatanong kung nasaktan siya sa isang lugar. Sumagot si Takagi na ayos lang siya, at pagkatapos si Lucia ay lumapit na nagsasabing si Takagi ay humahabol sa mga babae sa huli. Biglang tumalon si Mika kay Silka dahil wala pa siyang nakitang kasing cute niya dati. Tinanong niya si Silka kung siya ay tunay na anghel, habang si Sakari ay nagpapasalamat kay Lucia sa pagligtas sa kanila, at siya rin ay nangungulila sa cute na demonyo. Sinubukan ni Lucia na kumilos ng masungit gaya ng dati, ngunit hindi siya makatanggi sa mataimtim na titig ni Sakari at pumayag siyang lumapit sa kanya. Maging si Eren na ay nabighani sa kanilang kakyutan, ngunit pinigilan niya ang sarili at tinanong si Takagi kung ang mga babaeng ito ay kanyang mga servant, at kinumpirma niya ito. Nang maglaon, lumabas sila sa piitan, at dumating ang mga magulang ni Sakari upang kunin siya at si Mika. Kapag sila ay nag-iisa, naalala ni Takagi ang sandaling si Eren na ay desperadong nagsisikap na bumalik sa laban, kahit na matapos siyang ma-knockout at sabihin na gusto niyang maging isang bayani. Tinanong niya kung maaari nilang pag-usapan ito, at nalaman na ang kanyang ama ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang bayani na lumalaban sa malalaking hamon at nailigtas sa lahat. Iniisip ni Takagi na pareho sila ni Eren. Pagkatapos nito, iniimbitahan siya ni Eren sa isang bukas na kaganapan sa campus sa kanyang unibersidad sa susunod na katapusan ng linggo. Kinuwento ito ni Takagi sa kanyang mga kaibigan dahil nag-aaral si Eren sa isang napaka-prestihiyosong unibersidad. Sinabi nila sa kanya na imbitahan si Katya sa halip na sila dahil interesado rin siya sa unibersidad na iyon, at maaari nilang tawagan itong kanilang pangalawang date. Nataranta si Takagi nang marinig iyon, ngunit narinig ni Katya ang kanyang pangalan, kaya't isinama niya ang kanyang kaibigan at tinanong kung siya ang pinag-uusapan nila sa likod niya. Sinubukan ni Takagi na tanggihan ito, ngunit itinulak siya ng kanyang mga kaibigan, at ginamit niya ang pamamaraan ng pag-alis ng nerbiyos bago subukang sabihin kay Katya ang tungkol sa kaganapan sa open campus. Nagpaplano na pala si Katya na pumunta doon, at gusto niyang si Takagi ang kasama niya simula pa lang. Sa susunod na weekend, isinuot niya ang damit na pinili ni Takagi para sa kanya sa dati nilang date para pumunta sa open campus event.